Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magsisimula na ilang sandali. Tapusin natin itong ating kanta. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Saglit lang po. Okay, so tayo po ay magpapasimula uli ng ating pag-aaral bilang pagkapatuloy sa ating nasimulang talakayan sa aklat ni Isaiah. Tayo po sa gabing ito ay nasa Isaiah chapter 48, panibagong kabanata at panibagong pag-aaral, panibagong pagkakatuto. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nandiyan na si Brother Edgar, si Pastor Claude, si Mami Ay, siyempre si Ate Alma, ang kanyang pamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At naandito rin si Nanay Gertrudes. Okay, salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay magpasimula sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo sa napakagandang gabi na ito na ibinigay mo sa amin upang kami patuloy na makapag-aral, patuloy na matuto sa iyong mga salita. Napakaganda ng aralin na ibibigay mo sa amin sa gabing ito, Panginoon, at sa pamamagitan nito ay matuto kami at patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng tapat at bukal sa aming mga puso. Samahan mo kami at gabayan, Panginoon. Pinapagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so maraming salamat nga pong uli sa inyong lahat. Kagaya ng nabanggit ko, tayo ay nasa kabanata 48, panibagong talata ng kabanata ng aklat ng Isaiah. So bilang pagpapasimula,
ang kabanata pong ito ay panibagong aralin. Katatapos natin kagabi ang chapter 47 at sa chapter 47 ay tinalakay natin ang isa pang pamamaraan ng mga huwad na pagsamba o huwad na gawain ng mga Babilonya. Particularly tumukoy doon sa okultismo o yung mga pamahiin sa ating kapanahunan ngayon, witchcraft o kung ano-ano pang mga bagay na gawain na kanilang inaasahan, subalit hindi ito naging kalugod-lugod sa Panginoong Diyos dahil ito ay kinapapalooban ng paghingi ng pag-asa sa espiritu na hindi sa Diyos nagmumula. Sa ating kapanahunan, ito ay laganap, kagaya ng mga panghuhula o pagpapahula, ang mga pamahiin, yung pagpapatawas, o yung mga sinasabing nababalis, o kung ano-ano pang mga gawain, na pawang alam nating lahat na hindi ito nagmumula sa Panginoong Diyos. Ngayon, ang isang tanong na kailangan nating sagutin at magkaroon tayo ng isang sagot sa bawat ito. Maraming nagtatanong, totoo daw ba yung mga kulam? Totoo daw ba yung mga multo o yung mga aswang? Related kasi yung mga bagay na yan. Totoo ba yung balis? Totoo ba yung mga hula-hula? Actually, ayon sa Biblia, lahat po yan ay totoo. Kasi lahat po yan ay nangyayari sa mundo at ang lahat ng iyan ay mula sa kapangyarihan ng dyablo. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi ito dapat na makita sa atin. Hindi natin ito dapat ginagawa. Hindi tayo dapat umaasa o nagkakaroon ng anumang kapirasong partisipasyon sa mga bagay na ito. Dahil ito ay hindi nagmumula sa Panginoong Diyos. Ang isang pinakamalawak na nangyayari sa kapanahunan ngayon, yung mga pamahiin, o kaya yung mga paghula-hula. So, ayan. So, hindi na ito dapat na nangyayari sa ating buhay mananampalataya. At doon sa tinapos natin na kabanatang 47, yan ang idiniin ng propeta Isaiah na karaniwang ginagawa ng mga taga-Babilonya at nahuhumaling din ang mga taga-Israel o mga Israelita. Ay, magandang gabi, Nanay Epi. Salamat po sa inyong pagsama sa gabing ito. Okay, ang kabanatang 44 naman ay pagkapatuloy ng mahabang talakayan sa aklat ni Isaiah. Ito po ay hanggang chapter 66. At meron pa tayong natipirang 22 kabanata. Ang kabanatang ito ay naglalagay ng mensahe ng Diyos para sa lipi ni Jacob, ang bayan ng Israel, sa konteksto ng kanilang nalalapit na pagkatapon sa Babilonya, na hinuhulaan ng kanilang pagliligtas sa pamamagitan ng hintil na si Haring Cyrus. Itinatampok ng kabanata ang mahabang kasaysayan ng paghihimagsik at pagsuway ng Israel. Gayunpaman, nagpapakita rin ng soberanyang kaalaman ng Diyos, napakalawak ng pasensya at ang kaniyang layunin na dalisayin o linisin sila sa pamamagitan ng pagdurusa para sa kanilang sariling kaluwalhatian. So ito ay isang natural na tema o common na tema ng aklat ng Isaiah, yung paghatol o pagbibigay ng parang kaparusahan sa Israel, pero ang dulo ng lahat ng ito, o ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito, ay ang pagtuturo sa kanila kung ano ang nais ng Diyos na gawin nila o pamamaraan na kanilang gawin sa kanilang pamumuhay. Ayan. Ang napakahalaga at napakaganda na dapat nating makita sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah sa mga bahaging ito ay ang napakagandang layunin ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Sila ay hinahayaan ng Diyos na makaranas ng kahirapan, ng mga kabigatan, at ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pagkaranas ng kahirapan na ito ay matuto sila, maunawaan nila ang kanilang mga ginagawang pagkakamali o ang kanilang mga ginagawang pagkukulang sa Panginoong Diyos. At sa pamamagitan nito, magbago sila, baguhin nila ang kanilang mga pag-uugali, pananaw, at matutunan nila ang tamang pagsamba sa Panginoong Diyos. So, ganun din ang tinatalakay dito sa kabanatang 48.
Dito ay tinatawag ng Diyos ang Israel na umalis sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at manumbalik sa Kaniya. Nangangako sa kanila na tunay ng kapayapaan at kasaganaan kung makikinig lamang sila sa Kanyang salita at susunod sa Kaniyang mga utos. Ipinapakita dito ni Propeta Isaiah na walang sinuman o anuman na makapagbibigay sa kanila ng kumpletong kapayapaan at kasaganaan maliban sa tunay na Diyos. Yung kanilang mga okultismo, yung kanilang pag-asa sa mga bituin, o yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito'y walang magagawang anumang mabuting bagay sa kanila. So, sinasabi ng Propeta Isaiah, nakalimutan na nila ang gawain na ito. At sa halip, sila'y manumbalik sa Diyos at sa Diyos lamang humanap ng mga bagay na makatutulong sa kanilang buhay. Kasama na ang paglalim sa pagkakilala sa Diyos. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng ilang mga mahalagang tema. Una ay ang propesiya ng paglaya. Ipinapahayag ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaiah ay ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanyang nalalapit na pagkabihag sa Babylonia sa pamamagitan ng mga aral. Kaya lang alam natin na sa katotohanan ay hindi ito nangyari. Dahil sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita o ng particularly yung lipi ni Judah dahil sila ay nasa bayan ng Judah. Yan. Ang nangyari dati na pagka panalo nila pagbawagi doon sa bayan ng Assyrian na talakay natin sa mga nakalipas na kabanata, ito ay dapat ay magbigay sa kanila ng pangunawa na sila'y susunod na sa Diyos. Pero nangyari lamang ito noong panahon na sila'y nagwagi. At pagkatapos ng ilang panahon ay nanumbalik sila sa kanilang ginagawang maling pagsamba. Kaya ang sumunod na bahagi ng buhay nila ay binihag na sila ng Babylonia. Ala natin yung sitwasyon doon, I think chapter 40 o 37 ba yun, noong si Hezekiah ay dinagdagan ng buhay, no? Dahil siya ay nagkaroon ng karagdagan 15 taon, siya ay naging palalo. Ipinakita niya ang kayamanan niya doon sa mga bisita galing sa Babylonia. Subalit ang naging resulta nito ay sinakop ang kanilang bayan. At yun nga ang isang bagay na binabanggit din dito, yung kanilang pagbagsak sa Babylonia. Sa nakalipas na mga kabanata, napag-aralan natin na sila'y binihag na ng Babylonia at sila ay palalayain sa pamamagitan ni Haring Ciro. Tinatalakay pa rin sa talatang ito ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Sinaway ng Diyos ang bayang Israel dahil sa kanilang kawalan ng katapatan at katuwiran sa kabila ng kanilang mga pamana o mga ibinigay sa kanila ng Diyos. Well, ang katigasan ng ulo ng Israel ay simbolismo ng katigasan ng ulo ng mga mananampalataya sa panahon ngayon. Tinatalakay din dito sa kabanatang ito ang soberanya at pagtitiis ng Diyos. Grabe na ang naging pagtitiis ng Diyos upang mapangalagaan lamang ang kanyang bayan. At sa ating kapanahunan ay ganoon din. Napakalawak, hindi masusukat ang kontrol ng Diyos, ang kaniyang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao. Sa kabila ng kabaitan ng Diyos, lahat na ginawa at ibinigay simula pa ng panahong likhain ng mundo, pero ang naging tugon ng tao ay ang pagkakasala, ang pagsuway sa kanyang kautusan at pagtalikod sa kaniyang mga pamantayan. Kaya ito ay nagpapakita ng napakamaling pag-uugali ng mga tao. Ito'y nangyayari hindi lamang sa panahon ng Israel o ng lumang tipan, kundi higit sa ating kapanahunan ngayon. Nakakalungkot at talaga namang nakakadismaya, pero ito'y sumusukat sa kalawakan ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng iyan, siya pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo manatili na ligtas. Yung pagpapadala niya sa kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, ay isang malalim at tunay na kahalagahan o kaya ay pagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa tao.
Again, tinatalakay sa talatang ito rin yung pagpipino or purification at ang redemption o yung pagtubos. Tinatalakay dito kung paanong pinahalagahan ng Diyos ang kaniyang mga tao sa kabila ng mga katigasan ng ulo pa rin at mga pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan, na andun pa rin ang kaniyang pagmamalasakit sa mga tao. At nung kagaya ng nabanggit ko na kanina, yung pagpipino, pagpurify, ito yung sitwasyon na hinahayaan ng Diyos ang mga tao na makaranas ng kahirapan at kabigatan. At sa dulo nito ay ang pagtuturo ng Diyos. Ayan. Ito rin ay nangyayari sa ating kapanahunan. Kung meron tayong mga nararanasang mga mabibigat na bagay, mga problema, mga kapaitan at sakit, baka may gustong ituro sa atin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo po ay maging observant. I-assess natin lagi ang ating sarili sa mga bagay na ito para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At sa huling bahagi, ang kabanatang ito ay nananawagan ng pagsunod o pagpapanumbalik pa rin sa Diyos. Tinatawagan dito ni Propeta Isaiah ang mga tao na kalimutan na ang kanilang mga pagsuway, ang kanilang mga ginagawang kamalian o mga paglaban sa Diyos bago mahuli ang panahon. At sila'y manumbalik, manampalataya ng buo at kalingain ang mga kautusan na pinagkakaloob sa kanila ng Diyos. Okay, medyo hinihinga lang po ako kaya medyo nahihirapan lang. Okay, so kung ating ang kabanatang ito ay nagbibigay ng napakaraming aral at paalala sa ating lahat. Yung paalala sa mga taga-Israel ay nagsisilbing simbolismo upang tayo na makakabasa sa kasalukuyang panahon ay huwag natin silang gayahin upang tayo ay pumunta na sa tamang daan na kung saan masusunod natin ang Panginoong Diyos. Ang kabanatang 1 at 2 ay bilang panimulang pagtalata na ating pag-aaralan sa gabing ito ay nagsisimula sa pakikipag-usap ng Diyos sa Israel. Direktang nakikipag-usap ang Diyos sa Israel. Pinupunan niya ang kanilang mababaw na debosyon, mababaw na commitment, mababaw na pagtatalaga ng buhay. Yung sitwasyon na ang ipinapakita nilang kilos nila ay parang totoo sila. Parang totoong sumasamba, totoong nananampalataya. Pero alam ng Diyos na sa kaloob-looban ng kanilang puso, ng kanilang pagkatao, ay wala si Kristo. Hindi nila ginagampanan ang totoong pananampalataya. Parang ito yung buhay nating lahat ngayon. Na napakaraming tao sa ating kasalukuyang panahon, nakala mo'y totoong Kristiyano, totoong mananampalataya. Pero mga hindi totoong nanampalataya sa Panginoon. Sa halip ay nag-enjoy lamang sa fellowship, na posibleng nakaranas ng pansamantalang pagpapala o kagandahan sa buhay, kaya sila ay sumunod sa Diyos at inakala nilang sila ay mga totoong mananampalataya na. Sa huling panahon ay malalaman nila kung anong level ng pananampalataya meron sila. It's either sila'y hindi makakasama sa rapture, o kaya kung sila naman ay, kung mauna ang kanilang kamatayan, ay palalayasin sila ng Panginoong Hesus at pagsasarahan ng pintuan at itatapon doon sa labas at kung saan mayroong nagngangalit na mga ngipin. So napakaraming mga talinghaga sa bagong tipan na tumutukoy sa mga bagay na yan. Yung Matthew 7 Matthew 25 at iba't iba pa. Sorry po. Ayan. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating tinatalakay, ang mga talatang 1 at 2 ay kumikilala o kinikilala nila bilang mga mamamayan ng banal na lungsod. Kinikilala ng mga tao ang Diyos bilang mamamayan at kanilang Diyos. Ipinapakita nila na sila'y mamamayan ng Israel
na sila ay kabahagi ng lipi o ng lahi na pinili ng Diyos, ipinagmamalaki nila ito sa kanilang paligid, sa iba't ibang bayan. Subalit, alam ng Diyos na sa loob ng kanilang puso, sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, ay hindi totoo ang kanilang pananampalataya. False belief, false faith, at saka hindi ito nagbibigay ng anumang katatagan sa kanilang mga buhay. Mauunawaan dito at makikita na ang lahat ng bagay na ito ay walang magiging tagumpay dahil hindi nga ito totoo. At kagaya din sa buhay natin ngayon, hindi ko alam kung nakakaranas kayo ng sobrang kagipitan sa buhay o sobrang kahirapan o sobrang mga bagay na parang wala kang katahimikan, natatakot ka, wala kang kapayapaan o katiwasayan. So, lagi nating hingin sa Panginoon na ituro sa iyo ang mga bagay na gusto niyang ipaunawa sa atin. Kasi baka tayo ay nagkakamali sa ating ginagawa. Baka yung layunin ng ating buhay bilang mananampalataya ay hindi na totoong nakatuon sa Panginoong Diyos. Marami pong ganyan sa kapanahonan ngayon. Nagagandang magsalita, magagandang magpatotoo, talaga namang parang devout Christians, pero ang puso pala nila ay hindi totoo. Ayan, so atin pong mamaya sa ating pagtatapos sa pagtalakay nito ay lagi nating mababanggit sa mga susunod pa ring araw yung assessment. I-evaluate natin lagi ang ating puso at ating pananampalataya, kagaya ng ipinapagawa ni Propeta Isaiah sa mga taga-Israel. Okay, tunghayan natin ang talatang 1. Ang sabi dito, dinggin mo ito, o bayang Israel, kayong nagmula sa lahi ni Juda, sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasambahin ang Diyos ng Israel. Ngunit, hindi kayo naging tapat sa Kaniya. Ayan. So, ito'y tumutukoy mismo sa buhay nating mananampalataya. Pwedeng sabihin na, dinggin mo ito, mga mananampalataya ng buong mundo. Kayo nagmula sa lahi na inalagaan ng Diyos, pinili ng Diyos, idinugtong sa Kanya. At sa inyong pananampalataya, ay nangako kayo na maglilingkod sa Panginoong Hesus. Subalit sa kasalukuyan, iba ang inyong ginagawa. Ang pinaglilingkuran ninyo ay ang inyong mga sariling kagustuhan. So, yun po, masakit itong dalahin, masakit pakinggan, pero ang Diyos ay nagpapahayag. Kaya mga kapatid, itong ating pag-aaral ng daily devotion, ito ay makakatulong ng malaki sa atin para maunawaan natin kung sino talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Kung ano talaga ang laman ng ating mga puso. Baka ang sinasamba mo'y sarili mo na, o baka yung asawa mo, o baka yung girlfriend mo, o boyfriend mo, o yung mga crush mo, o yung trabaho mo, o kung ano-ano pa. Yun ang binabanggit dito. Huwad na pananampalataya. Maling debosyon. Maling commitment. So, huwag na tayong gumaya sa mga Israelita dahil tayo ay mapapahamak sa bandang huli. Ang talatang ito ay direktang pahayag ni Yahweh sa mga Israelita na nagbibigay diin sa panawagang makinig at bigyang pansin ang mensahe sa kanila ng Panginoon. Direktang tinukoy ang bayang Israel o ang tahanan ni Jacob sa partikular na lipi ni Juda. Nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkakakilanlan bilang piniling bayan ng Diyos. Tinawag sila sa pangalang Israel na isang paalala ng kanilang pamanang angkan bilang mga inapo ng patriarkang si Jacob na binigyan ng Diyos ng pangalang Israel. So alam na natin ang kasaysayan, Israel ay, ang ibig sabihin ay nakipagbuno sa Diyos, or the one who struggled with God. Isra or Asra, ibig sabihin struggle. El, ibig sabihin ay Diyos. Ayan. Sa King James ay ginamit ang mga salitang tubig ng Juda or waters from Judah na tumutukoy sa lupain at sa mga tao ng Juda. Ang koneksyon na ito ay nagsisilbing paalala ng kanilang ibinahaging kasaysayan, kultura, at espiritual na pamana bilang mga tao.
ang mga Israelita ay inilarawan din bilang sumumpa na maglilingkod sa Panginoong Diyos. Subalit, hindi nila ito tinupad. Ito'y nababanggit naman doon sa Magandang Balita, Biblia. Ang sabi doon, sumumpa kayong maglilingkod kay Yahweh at sasambahin ang Diyos ng Israel, ngunit hindi kayo naging tapat sa Kanya. Parang nagsalita lang, nangako lang, pero hindi naman tinupad. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakaraming Kristiyano at mananampalataya na nangangako. Okay, gagawin ko ito, pagsisikapan ko ito, tutuparin ko ito, aayusin ko ang buhay ko, pero hindi naman nangyayari. Marami tayong salita, pero hindi natin nagagampanan. Bakit? Kulang tayo sa commitment o pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon. Bakit? Natatakot tayo na tayo'y maiwanan ng mundo. Bakit? Kasi sa mundo tayo umaasa. Nawa kapatid, hindi man masamang umasa sa mundo. Hindi naman, dahil tayo nakatira sa mundo pa rin manggagaling ang ating kinabubuhay at pangangailangan. Pero tatandaan natin, ang lahat ng iyan ay kontrolado ng Diyos. Ang lahat ng iyan ay nagmula sa Diyos. At lahat ng mayroon tayo sa mundo, anumang oras, na ito'y tanggalin ng Diyos, lahat yan mawawala. Ganoon ka makapangyarihan ang Diyos. Kaya niyang tanggalin lahat. Kahit sa oras na ito, kung anong gusto nang gawin ng Diyos sa ating mga buhay, ay pwede niyang gawin. Wala tayong magagawa. Hindi natin siya pwedeng kontrol. Hindi natin siya pwedeng sabihin na, Lord, wag. Dahil kailangan ko pa ito. Ang Diyos ang nakakaalam kung anong gagawin niya sa buhay. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang may-ari sa atin. Siya ang may control sa lahat ng bagay. Kaya, anong pwede natin gawin? Manatili tayo sa pananampalatayang totoo. Sa totoong devotion or devotion sa Diyos. Alam niyo yung salitang devotion, from the root word devote. Ibig sabihin, nagtatalaga ka ng buhay mo sa Panginoon. Paano natin ginagawa? Daily devotion, nagtatalaga ka ng oras sa pag-aaral ng kaniyang salita. Lagi natin idinidiin yan. Maliban sa ating daily devotion na online, dapat mayroong personal devotion. 30 minutes a day, pagkagising mo pa lang, pagkabangon mo pa lang, kuhanin mo ng Biblia mo, magbasa ka ng pinili mong bahagi ng Biblia, 30 minutes. O 15 minutes kang magbasa, 5 minutes, 10 minutes kang manalangin. Palagay ko malaking bagay ang magagawa nito sa atin. Araw-araw mo yang gawin, disiplina, commitment, focus. Marami kang matututunan sa Panginoon, mapapapurihan mo ang Panginoon at lalago ang iyong espiritualidad. Kasunod ng paglago ng espiritualidad natin, ang paglago ng ating pagkatao. Sa dulo ng walang hanggan, sa dulo ng lahat ng mayroon tayo sa mundo, makikita natin ang epekto nito sa ating mga buhay. Sinasabi natin nung Sunday, anong sasabihin ng Diyos? Welcome, my good and faithful servant. Paano ka naging good? Dahil sumunod ka sa Kanya. Paano ka naging faithful or tapat? Dahil lang sa sumunod ka sa pinapagawa niya. Yun lang po, napakasimple ng buhay ng mananampalataya. Pero dahil lang sa pagiging simple, malimit hindi natin nasusunod. Malimit ay hindi natin nagagawa. And yet, ang dami nating sinasabi. Ang dami nating ipinagmamalaki minsan. Yun po ang nakakalungkot. Ang dami nating testimony. Nangyari ito sa akin, ginawa ko to, salamat sa Panginoon, nagpapatuloy ako dito. Pero nasaan ang resulta sa ating mga buhay? Mga kapatid, hindi po ako nagagalit. Napapataas lang po yung boses. Pero sa totoo lang po, hirap na hirap ako magsalita dahil nahihirapang huminga ang puso ko. Ayan po. Pero yun po ang gustong iminsahe at sabihin ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Kung anong sinasabi mo, gawin mo. Kung anong gusto ng Diyos na gawin mo, panindigan mo. Dahil commitment mo yan sa Panginoon. Hindi nyo po yung commitment sa akin bilang pastor nyo. Commitment mo yan sa Panginoon. Ako mismo, may sarili akong commitment sa Panginoon. At pinipilit natin sa biyaya at gabay ng Diyos na magampanan lahat. Hindi rin lahat. Hindi rin naman ako perpekto, pero bukod sa commitment ko sa Panginoon, may commitment ako sa touching lives, may commitment ako sa inyong lahat. Kaya po, pagtagaan natin, tulungan natin at gawin natin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Huwag na nating hayaan na mapagaya pa tayo sa pagkakamali ng Israel. Dahil ang Israel ay nahirapan, ng Israel nakaranas ng maraming
kahit kagipitan, wag na nating hayaan na mangyari ito sa ating mga buhay. Wag na nating gayahin ng iba. Hindi dahil ginagawa ng iba ay gagawin na rin natin. Marami tayong oras kung gagawin lang natin at magbibigay tayo ng panahon sa Panginoon. 30 minutes lang ang hinihingi ng Panginoon na araw-araw sa daily personal devotion plus another 30 to 45 minutes sa gabi. Palagay ko ay hindi ito mahirap ibigay. Kasi pag humawak ka ng gadget mo, telepono, cellphone, scroll ka lang dyan, mamaya mahigit 30 minutes na yan eh. Di ba? Laro-laro ka dyan, pindot-pindot, Mobile Legend o kung ano-ano pang laro. Scroll ka dyan, post ka ng post ng kung ano-ano. Minsan mahigit ng 30 minutes ang maubos. Bakit yung kapirasong panahon para sa pagbasa ng kaniyang salita hindi natin nagagawa? Ito po yung practical na application ng ating pinag-aaralang talata. Bakit ko dinala dito? Dahil ito ang mensahe ng Panginoong Diyos para sa ating kapanahunan. Kakaiba sa mensahe sa mga Israelita nung kanilang kapanahunan. Ayan, napaka-importante ng salitang commitment and focus. Napakahalaga na magampanan natin ito sa ating buhay. Okay? Ipinapahayag din ng talata na ang pangako ng Israel na sasambahin ng Diyos, subalit hindi ito nangyari. Sa halip, ang mga Israelita ay kumilos at namuhay ng malayo sa katotohanan o katuwiran. Ang ginawang mga pagsamba, pag-aalay at pagdiriwang ng mga Israelita ay pawang panlabas, pakitang tao at hindi taos sa puso. Sa kabila ng mga nakamit nilang pag-aaruga at katapatan buhat sa Panginoon, ay tinalikuran pa rin nila siya. Ang kanilang mga gawa ay hindi naaayon sa katotohanan at katuwiran na hinihingi ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kapatid, kayong nakikinig dyan sa oras na ito, ano ang ibang ginagawa nyo at pinagkakaabalahan maliban sa makinig sa sinasabi ko? Meron ba? Sana wala. Kasi kung meron, yan ay pagtataksil sa salita ng Diyos. Yan ay pagtataksil sa Diyos. Ang tawag yan, spiritual idolatry. Sana focus po tayong lahat. Hindi po para sa akin, hindi dahil ako ang nagsasalita, kasi kahit sinong magsasalita dito, tatandaan natin ito'y salita ng Diyos. At ang lahat ng inyong gagawin, mag-focus ka o hindi, may epekto sa iyo yan. Ang nire-respeto mo hindi ako, kung hindi ang Panginoong Diyos. Hindi ko naman kayo nakikita, pero ang Diyos nakikita kayo. Focus, kapatid. Mga anak, bigay natin ng kapirasong panahon na ito sa Panginoon. Ang talatang ito'y nananawagan ng tunay na pananampalataya, tunay na katwiran, tunay na katapatan, isang tapat na katapatan. An honest honesty. Meron ba kayo niyan? Meron ba tayo niyan? Katapatan sa pagsamba at pagtupad sa mga pangako ng Diyos. Binibigyang diin dito ang pangangailangan para sa panloob na pagbabago. Inner reformation, inner changes sa halip na pagpapakitang panlabas o pagpapaimbabaw. Well, pwedeng naka-online tayo, pwedeng uma-attend sa gawain, pero ang tinitingnan ng puso ng Panginoon ay ang puso natin. Minsan nasa loob tayo ng simbahan, oras ng worship service, ang hawak-hawak natin telepono pa rin or gadget pa rin. Ayan, okay, pero kayo po ang nakakaalam. At the end of everything, it is your heart that will matter to the Lord. Yun ang pinakamahalaga, yung puso natin. Hindi yung kung anong itsura natin. Okay? Muli, ang mensaheng ito ay mensahe ng talatang ito nagsisilbing babala sa mga Israelita at sa lahat ng tao na nagsasabing sumusunod na ng palataya sa Diyos. Ito'y very practical para sa ating lahat. Magpa-evaluate tayo. Psalms 139, 23-24, search me, O God. Search my heart. Ngayon, pwede mong sabihin, Lord, ano ba itong ginagawa ko? Para sa iyo pa ba ito? Ito ay nangangailangan ng isang tunay na pagbabago ng puso at isang pangako na mamuhay sa katotohanan at katuwiran. Ang sitwasyong ito ay isang karaniwang sitwasyon sa panahon natin at ilabas na nating nabanggit iyan.
Sa talatang ito, si Isaiah ay naghahatid ng mensahe mula sa Diyos at nagpapaalala sa mga Israelita ng tunay na kalikasan ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Sino ka ba talaga sa harap ng Diyos? Ano ba talagang kaugnayan natin sa harap ng Diyos? Individual, personal, kapatid. Tanungin mo sa sarili mo. Hayaan mong sumagot ang puso mo. Ano bang kaugnayan ko sa Diyos? May relasyon ba ako sa Panginoong Jesus? Depende kung anong sagot mo. Yan ang magiging kapalaran ng buhay mo sa dulong panahon. Pag ang sagot mo yes, positive yes. Pag no, negative, pero pwede mo pang baguhin. May oras pa. Baka mamaya mag-rapture na, at least bago mag-rapture, ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. Establish the relationship. Kilalanin mo muli ang Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi mo kailangan tanggapin ng Diyos. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya at kilalanin mo siya. Ito'y isang mensahe na humahamon sa atin na pag-isipan ng ating mga aksyon at saloobin at kilalanin ang pangangailangan para sa tunay na pagsisisi at pagpapanibago. Repentance and reformation. Ang talata ay nagsisilbi ng isang panawagan na humihimok sa mga Israelita na talikuran ng kanilang pagpapaimbabaw at bumalik sa isang tapat at tunay na kaugnayan sa Diyos. Tayo ba'y nagpapaimbabaw pa sa harap ng Diyos? Ipinagmamalaki ba natin ang mga bagay na ginagawa natin? Gawin na lang natin kung ano ang tama. At ating ipakita sa Diyos kung gaano tayo katotoo sa Kanya. Talatang 2. Ipinagmamalaki ninyong kayo'y nakatira sa banal na lungsod at kayo'y umaasa sa Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So actually, ang tema nito, ang mensahe nito ay ganito rin. Ayan. Okay, magandang gabi. Napadaan si kapatid Ivan Padre. Salamat at nawa ay makinig ka sa aming pinag-aaralan. Posibleng hindi ka sanay, kapatid, sa ganitong mahabang pagtalakay, pero pagtiyagaan mo dahil ito'y makakatulong at nawa ay mapadaan ka lagi at manood ka lagi sa pag-aaral na ito. Ikaw at ang iyong pamilya. Ang talatang 2 ay nagsasalita tungkol sa pagpapaimbabaw at maling pagtitiwala ng mga tao. Habang ipinapahayag niya na sila ay bahagi ng banal na bayan ng Israel at umaasa sa Diyos, subalit sa katotohanan ay iba ang kanilang ginagawa o nakikita ng Diyos sa kanila. Hindi sila tunay na namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sila'y pawang mapagpaimbabaw, mapagmalaki, at pinipilit ipakita sa tao na sila'y mananampalataya, Kristiyano o born again. Pero ang puso nila ay malayo sa Diyos. Kapatid, uulitin ko, assess your relationship. Assess your faith. Everything matters. Lahat ay pwedeng mabaliwala kung wala tayong uunahin na relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pangunahing tema ng talatang ito ay konsepto ng tunay, tunay na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Inaangkin o ipinagmamalaki ng mga tao na sila'y bahagi ng banal na lungsod, ang Jerusalem, at umaasa sa Diyos ng Israel. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay hindi nagpapakita ng ugali, pagkilos at pamumuhay ng isang tunay na pananampalataya. Ito po'y mga Israelita. Sana wala sa ating ganito. Pero ang totoo, napakaraming nagsasabing mananampalataya. Sa iba't ibang simbahan, na marami na akong pinanggalingang simbahan, halos lahat ay ganyan. Doon sa seminar namin last week, direkta kong sinabi sa kanila, 80% of churches in the entire Philippines ay hindi totoong nananampalataya sa Panginoon. At sa loob ng isang church, 80%, more than 80% ng tao na sumisigaw, umaawit, pumapalakpak ay hindi totoong born-again Christian. Nakakalungkot po. Hindi po ako humuhusga, pero base sa karanasan ko, at pwede nating tanungin isa-isa, pumulot kayo ng 100 nagsasabing born-again Christian, baka wala pang 15 ang totoong Kristiyano at mayroong relasyon sa Panginoong Hesus. Nawa po, tayong lahat na naandito sa sitwasyon na ito ay kasama doon sa 15 na tao.
Nawa, may totoo tayong pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako nagdududa sa inyong pananampalataya. Wala po akong karapatan na magduda dahil Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang totoong laman ng puso ninyo. Pero ito pong sa aking sinasabi, ito'y payo bilang pastor nyo, bilang lingkod ng Panginoon. Napakarami ko nang nakilalang mga tao na ang gaganda ng sinasabi, aktibo sa gawain, tagapanguna pa sa mga gawaing maliliit or small group, cell group, pero ang puso nila ay hindi totoo. Nabanggit ko sa inyo nung Sunday, yung mga kasama ko sa conference ng isang linggo, 10 taon na, 20 taon ng pastor, lingkod ng Panginoon, and yet hindi pala totoong born again Christian. Nakakalungkot. Diba? Anyway, si John Wesley, nabanggit ko rin sa inyo, napakahabang panahon nang nagpipreach, nagbabahagi ng gospel, and yet hindi pala siya totoong nanampalataya pa sa Panginoon. Muli, ang talatang ito'y nagsisilbing babala sa mga tao sa Israel na nagpapaalala sa kanila na ang tunay na pananampalataya ay napapatunayan sa pamamagitan ng pagsunod at tunay na debosyon sa Diyos sa halip na walang laman na pag-angkin at maling pagtitiwala. Hindi mo natin mapapatunayan na totoong Kristiyano tayo sa pamamagitan lang ng salita, sa pamamagitan lang ng testimony, ng prayer request o ng pasasalamat. Ito'y dapat na makita sa ating pagkatao, yung totoong binago ng Diyos, binagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Okay? And Galatians chapter 5, 22-23. Okay? Malaki ang papel na ginagampanan ng simbolismo sa talatang ito. Banggit na natin na ang mga pahayag sa Israel ay simbolismo, foreshadowing. Para saan? Para sa ating buhay o nabubuhay sa kapanahunan ngayon. Dahil tayo ang nakakabasa ng kasaysayan ng Israel, ito'y nananatiling sariwa para sa ating mga buhay, para hindi na natin gayahin ang kanilang naging buhay. Para tayo magpatuto, magkaroon ng totoong pananampalataya sa Panginoon. It is an urgent call para sa ating lahat. Baka mamaya o bukas bumalik na ang Panginoon. Hindi natin alam. Better be ready. Be watchful. Magbantay. No? Naalala ko yung parables of the 10 fools o the 10 virgins. Di ba? Lumabas, nagbantay para abangan yung lalaking ikakasal, and yet wala pala silang langis na pampailaw doon sa kanilang lampara. Ano ba yung sinisimbolismo ng langis? Holy Spirit. Pananampalataya. Kaya nung dumaan na yung Panginoong Hesus, dumating na yung lalaking ikakasal, simbolismo ng Panginoong Hesus, hindi sila nakasama kasi hindi sila Kristiyanong totoo. Sa huling bahagi ng kabanata na yon, I think Matthew 25, search nyo na lang ano yung particular na verse, kumakatok yung babae, yung ilang babae doon na nawalang langis. Pero nung sabi sa kanila, hindi ko kayo kilala, magsilayas kayo. Ayan, so dyan kayo sa labas. Ang sakit nun, ano? Matthew 7, 21-23, darating ang panahon, sasabihin mo, nangaral ka, naggumawa ka ng milagro, o kung ano nung ginawa mo para sa Panginoon, pero sasabihin ng Diyos sa'yo, lumayas ka sa aking harapan, kailanman ay hindi kita nakilala. Diba, no? Pag sinabi yun sa iyo ng iyong mahal, ng asawa mo, sabi mo, mahal, nandito na ako, biglang sasabihin sa iyo ng kapartner mo, ng asawa mo, lumayas ka, kailanman hindi kita nakilala. Diba, ang sakit? May mapalalayasin ka, ay paano na kung Diyos pa ang magpalaya sa iyo? Diba, lalong masakit yon? Kasi buhay na walang hanggan na yon. Nga kapatid, pahalagahan natin, no? Pahalagahan natin. Sana kilala natin ang Panginoong Diyos. Sana kilala tayo ng Diyos. Ayan. So, ayun po. Tutuloy tayo. Baka marami akong masabi na hindi na akma. Ang ugali, gawain at pamamaraan ng mga Israelita ay binibigyang diin ni Propeta Isaiah bilang simbolismo at paglalarawan ng paalala sa mga tao sa kasalukuyang panahon. Yan ay binabanggit natin kanina. Sa liwanag ng mga simbolong ito, lalong lumilitaw
ang pagkukunwari ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aangkin na sila'y sa banal na lungsod at umaasa sa Diyos ng Israel. Pinagtitibay ang kanilang katapatan sa Diyos. Gayunpaman, ang kanilang masuwayin at espiritual na pangangalunya ay sumalungat sa kanilang mga sinasabi. Inalantad nito ang kanilang maling pagtitiwala at kawalan ng tunay na pananampalataya. Lagi tayong magpasaliksik sa Panginoon. Maraming mga spiritual idolatrous. Ibig sabihin, Kristiyano daw, sumasamba daw sa Panginoon, pero nangangalunya, nagtataksil sa Diyos. Kasi ang nakikita sa itsura nating panlabas ay totoong Kristiyano, pero ang laman ng puso natin ay hindi totoo. Adultery po yan, pangangalunya yan, at galit na galit ang Diyos. Kasi ang sabi sa 10 kautusan ay sa Diyos ka lamang sumamba. Meron doon parang commandment number 2 ba yun? O number 1 and number 2. At ang sabi doon sa 2 utos ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao mo. Sorry, medyo mali-mali yata yung mga salita na binanggit ko, pero yun naman ang tema ng kautusan na iyon. Buong buhay, buong isip, buong kaluluwa. Kaya nga lagi nating sinasabi, it's not 99.99. Hairline difference. Okay, tatandaan niyo po yung mga words na yan dahil napaka-importante niya. Sa aklat ni Hosea, propeta Hosea, si Hosea ay propeta na inutusan ng Diyos na magpakasal sa isang bayarang babae. Prostitute. Bakit? Sinisimbolismo kasi ng bayarang babae ang Israelita. At si Hosea ay simbolismo ni Kristo ng Panginoong Hesus. No? Dahilan sa pagmamahal ni Hesus, minahal niya ang mga tao na nagtataksil sa Kanya. Tinubos ng Kaniyang dugo. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin totoo ang pananampalataya na mayroon tayo. Focus, commitment. Po, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Okay, so salamat mga kapatid. Hanggang doon lang po ang talakayan natin sa gabi ito. Maraming mga bagay na inulit-ulit kong sinabi dahil gusto ito gidiin ng Panginoon sa ating mga puso. Naman po'y natuto po tayong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-aatubiling magtanong. Naghihintay lang po ako ng tanong ninyo at buong puso kung sasagutin. Kahit po kayo natutulog na, kahit ako'y antok na, sasagutin ko ang inyong mga tanong. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila, sa lahat, salamat po sa gabi ito, sa katatapos naming pag-aaral. Salamat sa naging talakayan, sa mga karunungan na pinagkaloob mo sa akin, sa paggamit mo sa akin, sa pagpapaliwanag ng mga bagay na ito. Dalangin ko, Ama, ang mga kapatid sa iba't ibang dako na nakakonek sa aming talakayan. Ito po ang magpala sa kanila, bigyan mo po sila ng puso na bukas, nagpapa-assess, saliksik sa iyo, at nakikita at nauunawaan ko anong kahalagahan ng tunay na pananampalataya, ng commitment, ng pag-focus sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig, nakakapanood ng video na ito, at ang lahat ng makakapanood pa ng recorded video sa mga susunod na panahon. Ikaw po ang magpala sa kanila, tikuin mang kanilang puso upang magkaroon ng totoong pananampalataya. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.